Bias kung kami magsasabi na masarap, di ba? Ngayon, papatikim natin sa kanila. May kalasa nga siya, yung ano, yung parang sa fast food nga. Masarap? 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 Masarap na! So, isang malaking WhatsApp sa inyo mga kapatid. Isang malaking WhatsApp sa inyo mga kapatid. Ang ngayong araw, gagawa tayo ng chicken sandwich. Wala nang intro-intro, gano'n na yan. Rekta na agad. Oh, rekta na agad yan. Dami pang sinasabing intro. Gagawa tayo ngayon chicken sandwich. 3 versions. Meron tayo ditong chicken. So, meron tayo ditong mga laman ng manok. Chicken breast yung gamit namin kahit dry siya. Gagawa natin yan ng paraan. So, hati natin to sa dalawa. Kasi ang gagawin natin is eto, hiwain lang natin sa maliliit. Etong isa, pipinuin natin. So, ang una natin gagawin, chop lang natin siya na maliliit. Pag na-chop na siya ng pahaba, tsaka natin siya tatad pa rin. Eto na siya. O, eto yung kalahati nung chicken na ginawa namin. So, almost grinded na siya. Yung sa isang part naman ng chicken natin, para meron pa rin siya mga buo-buo na katawan dun sa chicken sandwich natin, ang gagawin lang natin dito, i-slice lang natin siya ng pahaba. Yung chicken na tinaddad natin ng maliliit, at syempre, yung mga chicken na ni-slice lang natin ng mahaba para meron pa rin katawan yung chicken sandwich natin. So, after nun, gagawin lang natin, syempre, pagkasamahin lang natin siya. So, ang next na gagawin natin, sisisan lang natin siya, syempre. Simple lang yung seasoning na gagamitin natin. Gagamit tayo ng pepper, salt, lagay tayo ng chicken powder, para sa binder niya, gagamit lang tayo ng cornstarch. Konting cornstarch lang. Konting-konti lang. Ito yung isa sa mga sikreto, breadcrumbs. Gamit tayo ng breadcrumbs. Isa to sa mga effective na gamiting binder. Konting breadcrumbs. After ng breadcrumbs, lalagay tayo ng isang egg. Gagawin na lang natin, isahalo-haluin para mag-mix all together. Malamang. Sa mga seasoning, bahala na kayo kung anong gagamitin nyo. Ang preference namin yun, pepper, salt, chicken powder, at para dun sa binder, gumamit lang ng cornstarch, breadcrumbs, tsaka egg. Lamutakin nyo lang. Kailangan lang lamutakin para mag-combine sila. Pag sa tingin nyo, kulang pa rin siya ng bind, dagdagan lang siya ng cornstarch. So, ayun siya, makikita nyo. Malagkit na siya. So, habang hinihintay natin yung ating chicken patty para sa ating chicken sandwich na mag-firm up, gagawa lang tayo ng simpleng sauce, no? Gamit tayo ng mayonnaise tsaka mustard. Simpleng mayo mustard lang to, tsaka optional lang to, honey. Kung familiar kayo sa Aloha Burger ng Jollibee, mga may favorite ng Aloha Burger ng Jollibee dyan, ito yung sauce na ginagamit nila. Or at least, kalasa. Ang gagamitin natin, syempre mayonnaise. Lagyan natin ng konting mustard. After nun, lagyan natin siya ng honey. Etong honey na to, optional lang siya. Kasi mayonnaise at mustard lang siya. Goods na yan. Halo-haluin lang natin siya. And then yan. Ready na ang ating unang sauce. Ito yung mayo mustard na sauce natin. Pangalawang sauce, gagamit tayo ng Heinz tomato ketchup. Gagamit tayo wushi-wushi sauce. Wushi-wushi sauce. Cayenne Perrins na Worcestershire sauce. Pickle relish or kahit anong pickles na meron kayo. Pickle relish. Tapos mayonnaise lang din ulit. Kuha tayo ng konting mayonnaise. Lagyan natin siya ng tomato ketchup. Worcestershire sauce, Cayenne Perrins. Konti lang. Pickle relish, konti lang din. Etong pangalawang sauce na to, inspired siya dun sa Big Mac ng McDonald's. Itong sauce na to, inspired siya. Hindi ko sinasabing kalasa niya, or ito yung mismo yung ginagamit para dun sa Big Mac ng McDonald's. Pero ito yung inspiration niya, yung Big Mac ng McDonald's. Haluin lang natin siya, syempre.
And ito na yung ating pangalawang sauce. Oh, ngayon, tikman mo to. Hiya. Ito, naiiya ka pa sa akin. Kahit ako. Ah. Ah. Familiar. Familiar? Eto. Meron pa. Sabi ko, kalasa siya ng sauce ng Aloho Burger ng McDo, ng Jollibee. Ikaw. Ano? Sarap hindi? Mas familiar na naman yung lasa. Oh. So, ito na. Ito yung dalawang sauce natin. Meron pa tayong isang simpleng sauce mamaya, which is gagamitan lang natin ng mayonnaise. So, yun. Ready na natin yung mga sauce. Hinintay na lang natin mag-firm up yung ating chicken patty. Ready na rin yung mga variety natin ng sauces. Ipa-prepare naman natin ngayon yung ating breading mix. Ito yung breading mix na ginagamit namin dito sa diner. Sa chicken namin, sa mga videos natin, may mga videos din ako for chicken, mga fried chicken na videos. Check na lang dun sa channel natin. Para sa ating breading mixture, simple lang. Gagamit tayo ng all-purpose flour. Ang ratio na ginagamit namin para sa lahat ng aming breading is 80-20. 80% na all-purpose flour at 20% lang na cornstarch. So, all-purpose flour, cornstarch. Ito ang isa sa sikreto namin sa diner na i-share namin sa inyo. Lalagyan namin siya ng curry powder. Konting curry powder lang. Huwag masyado kasi pag nadamihan masyado ng curry powder, apektado yung magiging overall na kulay ng ating chicken. Fried chicken man yan or any fried na lalagyan nyo ng coating. Kung gagamitin nyo ng curry powder, medyo alalay lang sa paglalagay ng curry powder kasi laki ng epekto niyan pagdating sa kulay. Hindi na namin nilalagyan ng salt, hindi na namin nilalagyan ng black pepper or any seasoning yung breading mix namin kasi seasoned naman na yung ating chicken na gagamitin. So, okay na yon. Siyempre, halo-haloin lang natin siya. Pag nahalo na yan, goods na yan. So, ready na ang ating breading mixture. Ang hintayin na lang natin is mag-firm up yung ating chicken. Dito sa part na to, pag ready na yung chicken nyo, nag-firm up na, pwede na tayong mag-breading. Kung meron kayong time, mas maganda kung gagawin nyo siya one day ahead para maging overnight yung paglagay nyo sa fridge yung chicken. Mas firm up na siya pag i-breading nyo siya. Wala kayong masyadong time, ang ginamit na lang namin is 1 hour. And kunin natin ang ating chicken patty na medyo malambot pa. Pero okay lang yan, kasi gumana naman yung ating ginamit na binder sa kanya. Ngayon, lalagay natin siya sa ating breading mixture. Yan. Okay na yun. Ngayon, gagawin lang natin siya sa lahat ng ating chicken na ginawa. Then, ipa-fry na natin siya. Kaya mas maganda kung i-prepare nyo siya ng 1 day ahead at magiging 24 hours yung pag-stay nyo sa fridge. Kasi, mas maganda na i-bread yung chicken sandwich na frozen. Kasi hindi na siya mas malilesen or mas mape-prevent mo na magkahiwa-hiwalay siya. And talagang mag-firm up talaga siya ng sagad. So, mas maganda kung gagawin nyo to ng 1 day ahead. And yun nga, 24 hours yung pagpapa-firm up nyo ng chicken. Pwede rin silang gumamit ng paper na kan. Tapos, i-mold na nila. Yung, yes. Yung, pwede kayong gumamit nung parchment paper para gamitin na mold. Discarte nyo na yan kung paano nyo ipoportion yung chicken sandwich nyo. So, ready na. Na-bread na natin lahat ng ating, para sa ating chicken sandwich. Ipa-fry na natin siya. Nasa loob yung fryer namin. So, papasok tayo ngayon. Let's go! Ipa-fry na natin ang ating mga chicken sandwiches. Ang gagawin, lulutuin lang natin siya for about 7 to 9 minutes. So, depende yan sa kung gaano ka-frozen or kung gaano kalamig yung chicken nyo. So, dito, hindi naman masyado siyang frozen. 7 minutes namin siyang lulutuin. 7 minutes. Kahit i-shake mo yan, hindi yan maghihiwa-hiwalay. Gagawin sa sandwich mo pa yan? Oo, sa sandwich to. See? Gumana yung binder na ginamit natin. So, ito na siya. Ito ang ating chicken sandwich patty. 6 yung ginamit natin. So, ipa-fry lang natin siya lahat. Hey, let's go. Pwede na ito, ganito pa lang, no? Oh, yeah. Ready na ang ating mga chicken patty.
magta-toast muna tayo ng konting buns natin. Naglagay lang ako ng konting butter dito sa pan. Konting butter sa pan natin. So, syempre, burger buns. Any burger buns, depende sa preference nyo. Pero mas maganda kung ang gagamitin nyo na burger buns is yung malambot, syempre. Sobrang laki ng epekto ng burger buns when it comes to any sandwiches. Kung matigas ang buns mo, hindi masarap yung buns mo, maapektuhan yung sandwich natin, syempre. Magta-toast lang tayo ng sandwich dito. Burger buns. Toast lang natin siya konti. Toasted buns, baby. Ready na ang ating chicken. Ready na rin ang ating ibang gagamitin, mga sauces natin. And meron na rin tayong toasted buns dito. Siyempre, i-assemble na natin siya. So, para sa ating first version, napakasimple lang. Toasted buns. Lagyan lang natin siya ng konting mayonnaise. So, siyempre, ang ating napakasarap na chicken patty. Yun na yun. Yung first version. Chicken sandwich. Okay, second. Gagamit natin yung ating mayo mustard sauce. Be generous. Lagyan natin sa ibabaw. At sa heel din ng ating burger. Siyempre, chicken patty. Lagyan tayo ng lettuce. Lagyan natin ng cheese. Patong mo na yan, girl. And voila. Ito ang ating second version ng ating chicken sandwich. Ang third, syempre, hindi mawawala, ang ating Big Mac inspired na sauce. Chicken patty, syempre. Lagyan natin ng konting lettuce. And voila. Ito na ang ating third version ng ating chicken sandwich. Damn. Damn. Shit, ito yung pinakasimple. Ang ating chicken sandwich with mayo lang. Iwain natin ito sa ano. Ito ang pinaka-basic natin. Chicken sandwich with mayo. Ito yung ginamitan natin ng mayo mustard. Mayo mustard, lettuce, cheese, tsaka yung chicken patty natin. Chicken patty, tsaka yung Big Mac inspired na sauce natin. Grabe, sobrang sarap. Pero syempre, parang hindi naman kapani-paniwala kung kami lang yung titikim. Gagawin natin, papatikim natin siya. At syempre, kunin natin yung opinion nila. Let's go! Ito, sumunod ka sa akin. Sunod, let's go. Hello po. Ayos po. Pwede po bang mangistorbo? Meron tayong kapitbahay dito na magte-taste testing ng ating ginawa. Meron talagang... So, gumawa po kami ng chicken sandwich na 3 versions. Masarap! Pero syempre, pero bias kung kami magsasabi na masarap, di ba? Ngayon, papatikim natin sa kanila. Ito, first version natin, yung chicken sandwich with mayonnaise. Pwede pa, tikman po natin. Tsaka sabihin nyo po yung very honest opinion nyo. Yun na, huwag kayong mahiya. Alam mo paano ito? Chicken sandwich. Ano masabi nyo? Oo. Ano masabi nyo? Masarap. Masarap nga. Sarap. Anong lasa po nun sa chicken? Chicken patty mismo. May kalasa nga siya yung ano. Yung parang sa fast food nga. Sarap. Masarap. Masarap. Masarap nga! Kayo po. Masarap. Dry po ba yung patty? Hindi naman. Hindi naman, sakto lang. Sakto lang. So, second, ito yung ano medyo Aloha inspired ng Jollibee. Ano naman? Sige po. Ito po yung meron tayong mayo mustard. Kala ko curry. Hindi mo mayo mustard. Mayo mustard po yan. Honest and brutal opinion po. Kung masarap, sabihin niyo po sa akin. Kung hindi masarap. Masarap pati yung mayonnaise Hindi yung ba? masarap. Masarap. Ay, lettuce. Ano masasabi niyo po? Masarap. Hindi ako kumakain ng lettuce. Ay, hindi po ba kayo kumakain ng lettuce? Pero, masarap naman siya. Masarap.
Yung totoo po. Masarap. Masarap. Ay, yun ang ating mayo mustard. Medyo Aloha inspired. Ito yung last natin. Ito yung Big Mac inspired naman na sauce natin. Same po sila ng patty and burger. Ang pinagkakaiba po nilang lahat is yung mga sauces nila. Yung una, So, chicken ano silang lang lahat. Mayonnaise lang po Kaya siya. saan yung susunod? Chicken po lahat. Ito po. ito na ma'am, Yan po yung parang Big Mac inspired ng McDo. Yung sauce lang po ang pinagkaiba nilang lahat. mas malasa to. Mas malasa yung pangatlo. Ano masasabi niya? Ang pedan sa sauce na. Sarap. So, overall, ano po yung masasabi niya sa natin, sa burgers natin? Ano? 10 out of 10. 10 out of 10. Oo, Ayun masarap. po. 10 Rate? out, 10 out of 10. 10 out of 10. Masarap marami. Baka naman binabayas niyo po Hindi, kasi kapitbahay niyo. Masarap nga. Masarap po siya. So, sa lahat po, anong pinaka-favorite niyo? Yung last, Yung last, yung Big Mac inspired natin. ang pangalan? Big Mac inspired po siya, pero wala po siya talagang pangalan wala ng sauce. pang ano? Opo, wala po siyang pangalan ng sauce. Version lang po namin. Yung pangalawa yung mustard. Yung pangalawa, yung mayo mustard. Kasi hindi daw po siya masyadong mahilig sa lettuce. Kaya siguro mas nagustuhan niya yung yung pangalawa Yung mayo mustard. mustard. Yung pinakauna po kasi sobrang basic lang niya. Yan. Mayo lang yun. Mayo lang. So paano ba yan? Hindi na kami nagsabing masarap. Sila yung nagsabing masarap. So, try nyo na rin. Ano nyo na yan? Napaka-basic lang yan. Mga sauces, Banda ka na rin po. napaka-basic lang. Masarap siya. Masarap siya. Oo nga. Thank you po. Sana honest yung opinion. Oo nga. Oo. Paano yun? So, ayan. Paano ba yan? Kaya lang din mag-rate. Try nyo para matikman nyo rin. And, grabe. Sarap siya. Siyempre, bubuhatin ko na yung bangko ko. Masarap yan. So, thank you po. Kayo po si... sabihin nyo lang din po yung pangalan niya. Paul Angel. Paul Angel po. Mark Dimson. Mark Dimson. So, kapitbahay namin siya. Masarap. Try nyo na. So, ano ba yan? Walang bias. Thank you po. Pasensya na po sa bala. Pwede pa po kayong kumuha kung gusto nyo. Okay na po. Salamat po. Ano pa yan? Walang kabayas-bayas. Sila na nagsabi. Yung isa, mas gusto niya yung mayo mustard kasi yun yung nagustuhan niya. Yung si Paul Angel, mas nagustuhan niya yung parang Big Mac inspired kasi mas malasa daw siya kasi hindi siya mahilig sa lettuce. Depende naman na yan kung ano yung mga ingredients, mga condiments na ilalagay nyo. Pero dun sa dalawang sauce na shinare ko sa inyo, yung isa, Aloha inspired. Yung isa, Big Mac inspired ng McDonald's. Nagsabi, malasa, masarap. So, ano pang hinihintay nyo? Pwede nyo itry sa mga bahay nyo. Comment nyo lang kung ano yung experience nyo. And yun, ano pang gagawin natin? Ay, gago, gusto ko tong sarap nitong sarap nitong Itong mayo mustard. mayo mustard, grabe. Buti hindi ako kumain kanina. Sarap pa? Sarap. Okay. Kinikilabutan ka naman. Ayun. Try nyo na, comment lang kayo sa baba. Sorry. Grabe. Comment nyo yung experience sa baba. Hindi na kami nagsabing masarap. Meron kaming taste tester. So, yun na, let's go.